Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama at aming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa aming lahat sa umagang ito. Salamat din po sa magdamag ng aming pagtulog na kami ay iningatan mo at nagkaroon ng kapahingahan ng aming mga katawan. Salamat sa muling pagkakataon na kami ay makapagsama-sama upang ikaw po ay aming sambahin at purihin at sa mga oras na ito ay makapakinig ng iyong mga instruction sa amin. Kaya tinihiling po namin, O Diyos, na gabayan mo po kaming lahat at bigyan ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Salamat po, Ama, at muli mo akong binigyan ng pagkakataong tumayo sa likuran ng iyong pulpito at ipangaral ang iyong salita. Kaya tulungan mo po ako, Ama, sa umagang ito. At tulungan mo rin po ang aking mga kapatiran na makikinig. Salamat po, O Diyos, at pinagpala mo kami sa umagang ito. Sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. So tayo po ngayon ay nasa chapter 24 na ng Book of Exodus. And we have 17 chapters to go and we're done. Kasama po itong 24. So natapos po natin yung chapter 23 last Sunday at ito po yung simula ng chapter 24. And for those of you who are following yung Matthew every Friday, we have 12 chapters to go sa Book of Matthew at matatapos na rin po yung ating Matthew. So, kaya hindi pa po huli ang lahat. Ina-encourage ko po kayo na kung kayo naman po ay nasa bahay lang, ay mag-tune in lang ho kayo sa ating weekend worship service every Friday. Via Zoom naman yon. Kaya at the comfort of your homes, pwede ho kayong dumalo. Hindi pa po late. By the way, yung pong chapter 17 ng Matthew, na kung saan po ay tinalakay doon yung transfiguration. No, yung nagpakita po si Elijah, si Moses at ang Panginoong Hesus, at nasaksihan ito nung nila Peter, at si Peter po ay nagsabi na ipagpapatayo niya ng ng templo, or ng not templo kundi ng sukot sa Hebrew, yung tatlo. Now, yung pong transfiguration na yon, all throughout the Bible po, wala kayong makikitang explanation bakit nangyari yon. Yung pong mungkahi ni Peter na ipagpatayo yung si Elisha, si Moses at ang Panginoong Hesus ng sukot, wala rin pong explanation yon. Pero maiintindihan ho natin yon kung naiintindihan natin ang lumang tipan. Hindi po siya inexplain sa New Testament, pero inexplain ho siya sa Old Testament. And maiintindihan lang natin yon kung alam po natin yung background, alam natin yung kultura nung panahon nila. Doon lang po natin maiintindihan kung bakit nagkaroon ng transfiguration. Bakit nagpakita si Elisha, si Moses, kasama si Jesus Christ? At bakit nung makita ni Peter ay namungkahi siya na magtayo sila ng sukot? Ano po ang kahalagahan ng mga ito? Now, another thing na
just to whet your appetite in attending the book of Matthew, mga kapatid, and also to continue attending our Sunday service and study the book of Torah. Dahil magmula po Matthew hanggang Revelation, lahat ng isinulat sa New Testament, lahat po ng author na nagsulat doon, sinulat nila yon na ang kanila pong ang kanilang context ay lahat ng babasa noon, lahat ng nung time po nila na yon, yung mga intended reader nila ay ina-assume nila na alam nila ang Old Testament, alam nila ang Torah, alam nila ang Tanakh nung isulat magmula Matthew hanggang Revelation. Kaya po pag hindi mo naiintindihan yung Tanakh or yung Old Testament at hindi mo naiintindihan yung Torah, hindi mo mapupuli grasp ang New Testament. Because ang assumption sa Old Testament nung isulat po yon, nung mga author, ina-assume nila na yung intended reader nila ay alam ang Old Testament at ang Tanakh at ang Torah. Kaya po kung hindi mo naiintindihan yon, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga sumulat ng New Testament. So ganyan po kahalaga na pag-aralan ang buong Biblia. Hindi lang ang New Testament, hindi lang ang Old Testament. At marami pong kaganapan sa New Testament na ang kapaliwanagan para maintindihan siya ng tama ay nasa Old Testament. At kapag po binakas natin ang Old Testament, obligado tayong suriin ang kulturang umiiral noon at ang lengguwaheng ginagamit nila. Now, bakit po mahalaga ito? Last Sunday po ay tinalakay natin yung sabi ng Diyos sa kanila, you listen and you do everything that I told you. So, listen and obey. Kaya kapag po mali ang napapakinggan natin, mali ang susundin natin. At kung mali po ang napapakinggan at mali ang sinusunod, ibig sabihin po, hindi natin ginagawa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kaya ganun po kahalaga yung pagtuturo at pag-intindi sa salita ng Diyos. Kasi ayaw nating mangyari na sunod tayo ng sunod sa mali, na akala natin yun ang tama. Di ba? Kaya kailangan alam natin kung ano ang tama para alam natin na yung sinusunod natin ay tama. At dun lang po magiging kalugod-lugod sa Diyos yun. So last Sunday ay tinalakay ho natin yung requirement ng Diyos sa kanila. Kaya ibinigay ng Diyos yung kanyang Torah. Magmula po chapter 19 hanggang chapter 23 ng Exodus, ay inilatag ng Diyos doon ang kanyang justice system. At inihayag ng Diyos yung pong tinatawag nating dabar. Kung natatandaan niyo po yung Hebrew word na dabar, which is in Exodus chapter 20, at yun po yung tinatawag natin sa panahon natin ngayon na 10 Commandments. At nakita po natin na itong 10 Commandments na ito, which is dabar in Hebrew, ay siya pong foundation nung magmula chapter 21 hanggang 23 na tinatawag naman nating mispat in Hebrew. And mispat in Hebrew means the justice system of God. At ito ang ibinigay ng Diyos sa Israel na kailangan nilang sundin. At kaakibat ng pagsunod nila dito ay ang pagpapala ng Diyos. Pero kapag sumuway sila dito, ay nangangahulugan ito ng parusa ng Diyos sa kanila.
Kaya't mahalaga na naintindihan po nila yon. At ganun din naman, mahalagang naintindihan natin ito. Dito po sa chapter 24 na tatalakayin natin, ito na yung tinatawag na ratification ng justice system. Nung si Noah ay binigyan ng covenant ng Diyos, ang covenant na ito ay unilateral, which means kahit ano ang gawin ni Noah, gagawin ng Diyos yun. So kaya po siya unilateral, hindi siya conditional. Siya ay unilateral. Kaya yung pong covenant ng Diyos kay Noah, ito po is more of a promise ng Diyos kay Noah na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya tuto pa rin ng Diyos yun. Kaya magkasala or hindi si Noah, gagawin ng Diyos yun. Unilateral. Yung agreement ng Diyos or covenant ng Diyos kay Abraham is more of a promise also that Abraham will be a father of many nations at sa kanya magmumula ang bayang Israel. Kaya kahit anong gawin ni Abraham, kahit maging disobedient pa si Abraham, gagawin ng Diyos yon. Dahil yun po ay unilateral ang covenant na yon. Pagdating ho kay Moses, ito po ay bilateral ang agreement, which means conditional. Kaya yung covenant po ni Noah, walang ratification na nangyari. Or wala pong nangyari na pinatanggap ng Diyos kay Noah or pinag-agree ng Diyos si Noah. Wala pong ganoon. Yung pong covenant ng Diyos kay Abraham, palibasa ito po ay unilateral at ito po ay hindi conditional, wala ring ratification na nangyari. So nung ibinigay po ng Diyos kay Abraham yon, hindi niya sinabi kay Abraham na, do you accept it or not? Wala hong ganon. Ganon din kay Noah, wala hong do you accept it or not? Because ang Diyos is bound to fulfill what He has promised to Noah and to Abraham. And He bound Himself to Himself, sa Diyos. Pagdating ko kay Moses, nung inilagay na ng Diyos yung pong kanyang dabar, which is the 10 Commandments, at inilatag na ng Diyos yung mispat, which is the justice system, na ang foundation is the dabar, pinaratify ito ng Diyos. Ibig sabihin no, pina-accept sa mga tao. So nagkaroon ng ratification. At yung chapter 24 po, ay ito yung ratification noong pong dabar at nung mispat. Kaya sa ratification ay pwedeng i-accept ng tao or pwedeng i-reject ng tao. Sa chapter 24, nakita po natin yung 3 million na Israelita na yon, during the ratification, they accepted the justice system of God. They accepted the dabar and the mispat. Now, when they did that, they are now bound to follow. Accountable na sila, responsible na silang lahat, and accountable na silang lahat na tukdin or sundin or gawin yung pong alituntunin ng Diyos. Kaya naman, ang Diyos, ang naging commitment niya, pag sinunod ninyo, then pagpapalain ko kayo. Pero pag nag-disobey kayo, then ipapanis ko kayo. So yung mga tao po ay accountable and responsible dahil during the ratification, inaccept nila ito. Kaya po,
Si Moses ay pinabalik ng Diyos sa bundok, pinasulat ito, pagkatapos in-announce niya ulit sa tao to make sure na naiintindihan nila. So when they did that, they are now bound by law, they are now bound by this, dabar and mispat. Now, in doing so, ang chapter 24 po is not only the ratification of the debar and mispat, but ang chapter 24 po is more, the emphasis is on worship. So which means, in accepting the rules and regulations of God, in accepting the mispat and the dabar, it means worship sa Diyos. Kaya po, in the eyes of the Jews, obeying the law of the Lord, obeying the dabar and the mispat of God, means worship to them. So kaya, every time ho, mga kapatid, this is in the eyes of the Jews, every time na nag-o-obey sila, no, hindi lang po ito simpleng nag-o-obey sila, kundi yung obedience nila na yon is a means of worship to their God. Translate to natin sa time natin ngayon. Since we are all spiritual Jew through Jesus Christ. When we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, kasama ho tayong nag-ratify dito. Kasama tayong nag-accept. And in our acceptance of the Lord Jesus Christ, we are now bound to follow the dabar and the mispat of God. So every time we follow the dabar and mispat of the Lord, we are worshiping the Lord. Every time we disobey, that means we are not worshiping the Lord. So obedience means worship. Kaya po ang worship ay nangyayari kapag ito ay guided by the Word of God. Kaya it doesn't always follow na kapag po tayo sa umaga, nag-awitan tayo dito, automatic nag-worship tayo. Kasi pwedeng nag-awitan lang tayo pero hindi tayo nag-worship. Because worship is always tied to God's Word. Worship is always tied to our obedience to God's Word. Hindi ho po pwedeng mangyari na tayo ay nagdi-disobey tapos nagwo-worship. Hindi ho natin pwedeng paghiwalayin ang obedience sa worship. Dahil ang tunay na worship ay nandoon po ang obedience. Kaya hindi ho pwedeng mangyari na nagdi-disobey tayo sa Diyos tapos nag-worship tayo. Hindi ho pwedeng mag-match. Okay? So kaya po, pagdating po sa Mosaic Covenant, ang commitment ng Diyos, if you obey me, I will bless you. If you disobey me, then I will punish you. Which means, you suffer the consequences of your disobedience. Of course, the remedy, mga kapatid, ay wala naman pong iba kundi repentance. Yun lamang po ang talagang remedy doon repentance. So kaya kung nagkasala tayo, nag-disobey tayo sa Diyos, lagi hong nandoon ang opportunity for us to repent. And if we truly repent of our sins, of our disobedience,
Thank you. If we truly repent of our sins, nandun naman po ang forgiveness ng Diyos. Nandun naman ang grace ng Diyos, nandun ang mercy ng Diyos. And we can always do that. And if we repent sincerely, the Lord will forgive us. And of course, we can always worship the Lord. No? Now, babasahin ko po muna yung chapter 24, yung buo. And then pagkatapos ay titingnan natin siya verse by verse. Exodus 24 verse 1, to Moshe or Moses, Adonai said, "Come up to Adonai, you, Aharon or Aaron, Nadab, Abihu, and 70 of the leaders of Israel. Prostrate yourselves at a distance." While Moshe alone approaches Adonai, the others are not to approach, and the people are not to go up with him. Moshe came and told the people everything Adonai had said, including all the rulings or the mispat. The people answered with one voice. Here comes the ratification. The people answered with one voice, "We will obey every word Adonai has spoken." Moshe wrote down all the words of Adonai. He rose early in the morning, built an altar at the base of the mountain, and set upright 12 large stones to represent the 12 tribes of Israel. He sent the young men of the people of Israel to offer burnt offerings and sacrifice peace offerings of oxen to Adonai. Moshe took half of the blood and put it in basins. The other half of the blood he splashed against the altar. Then he took the book of the covenant and read it aloud so that the people could hear. And they responded, "Everything that Adonai has spoken, we will do and obey." Moshe took the blood, sprinkled it on the people, and said, "This is the blood of the covenant which Adonai has made with you in accordance with all these words." Moshe, Aharon, Nadab, Abihu, and 70 of the leaders went up. And they saw the God of Israel. Under his feet was something like a sapphire stone pavement, as clear as the sky itself. He did not reach out his hand against these notables of Israel. On the contrary, they saw God, even as they were eating and drinking. Adonai said to Moshe, "Come up to me on the mountain and stay there. I will give you the stone tablets with the Torah and the Misbot I have written on them so that you can teach them." Moshe got up, also Yehoshua, his assistant, and Moshe went up unto the mountain of God. To the leaders he said, "Stay here for us until we come back to you. See, Aharon and Hur are with you. Whoever has a problem should turn to them." Moshe went up unto the mountain, and the cloud covered the mountain. The glory of Adonai stayed on Mount Sinai, and the cloud covered it for 6 days. On the 7th day, he called to Moshe out of the cloud. To the people of Israel, the glory of Adonai looked like a raging fire on the top of the mountain. Moshe entered the cloud and went up on the mountain. He was on the mountain 40 days and nights.
Now, let's go to verse 1. Sabi po rito, to Moshe or to Moses, Adonai said, come up to Adonai. You, Aharon, yung kanya pong assistant, si Nadab at si Abihu. Si Nadab at si Abihu ay mga anak ni Aaron. And 70 of the leaders of Israel. So sino-sino po? Si Moses, si Aaron, si Nadab, si Abihu. Now, in the Hebrew numerology, yung pong apat na ito ay very significant. Which means, ito pong Exodus chapter 24 ay hindi lang para doon sa mga Hudyo na nasa wilderness. But number 4 in the Hebrew numerology, and this is also what the Hebrew sages believe from the very beginning, ang number 4 po ibig sabihin global. So which means ito pong event na ito, itong ratification na ito is global in scope. Which of course sa atin po hindi natin nakikita yun no? But in the minds of the Jews, dahil apat ho yan, para sa kanila, yan po ay merong global significance. And sabi po dyan, and 70 of the leaders of Israel. Now, sa Bible po, kapag naka-encounter kayo ng mga whole number, yan po ay kadalasan siya ay representative lang, hindi siya yung talagang number. No? So dito po ay pwedeng siya ay representative lang ng kabuuan or talagang literal na 70 yung pinatawag ng Diyos na yon. Now, according to the Hebrew sages, bakit daw po 70? Again, Hebrew numerology, ang 70 daw po dito ay nagre-represent ng 17 nations that came directly from the loins of Noah. So, tandaan niyo po, nagkaroon ng malaking baha, ginunaw ang mundo, natira ang pamilya lang ni Noah, at nagkaroon siya ng 3 anak. And then, magmula po dito sa 3 anak na ito, ay lumaganap na ang lahi ng sangkatauhan. And out of this Noah's loin, ito daw pong 17 nations directly that came from Noah's loin ang nire-represent dito. Kaya po 70. So that's their belief, no? So, kaya kung titingnan nun natin, ang involved dito ay 75 ay 75, hindi 74. Kasi si Moses, si Aaron, si Nadab, si Abihu. 4 plus yung 70, 74. Bakit po 75? Kasi nandito ang Diyos. 75. And in the Hebrew numerology, yung 75 po, para sa kanila, is a number of redemption. So these are the things that we don't see in the scripture itself. But when we go deeper into the minds of the Jews, then we see the significance of it. So, ganun ho nila binabasa ito, no, sa kanilang mga kaisipan. So it has a global significance dahil 4 yung binanggit po doon, and then yung 70 is the 70 nations that came directly from the loins of Noah when God repopulate again the earth. And 75 involving God, which means redemption globally. So ganito ho nila nakikita ito, that the redemption is not only for the Jews, but redemption is global in scope. Verse 2, while Moshe alone approaches Adonai, the others are not to approach, and the people are not to go up with him.
So this is the order of God. Si Moses muna. And God will reveal kay Moses, and Moses will deliver what God had revealed to him to the nation of Israel. Kaya po sa mga Hudyo, mas mataas ang pagtingin nila kay Moses kaysa kay Abraham. Mas mataas ang pagtingin nila kay Moses kaysa po kay Noah. Dahil sa kasaysayan ng mga Hudyo, si Moses lang ang nagkaroon ng ganitong klaseng encounter directly sa Diyos. Wala pong ibang nilalang na tao na kaparehas ni Moses. Una, in his humility and in his obedience to God. And I believe in my own opinion, ito po ang dahilan kung bakit ganoon ang encounter ni Moses sa Diyos, because of his humility and because of his obedience. Although katulad din natin si Moses, nagkasala rin, nagkamali din, di ba? Pero as the Bible describes Moses, si Moses po is a very humble man and he is obedient to God. So siya muna ang pina-approach. Verse 3, Moshe came and told the people everything Adonai had said. Now, ito po ay maganda ding experience kay Nadab at kay Abihu, yung mga anak ni Aaron. Bagamat alam na ho natin yung naging kasaysayan ng yung magkapatid na ito, when they disobeyed the Lord, immediately they will struck down. Pinatay kaagad sila eh. Pinatay kaagad itong magkapatid na ito. Na dapat next in line sila kay Aaron, na si Aaron ang kauna-unahang high priest ng Israel. Sana si Abihu at saka si Nadab ang kasunod, kaya lang they disobeyed the Lord. And when they disobeyed, right then and there, pinaslang sila ng Diyos, pinatay yung magkapatid. Pero sana magandang experience ito sa kanila to talagang yung pananampalataya nila. Kasi they were given the chance. No? Doon sa Mount Sinai na yon. Moshe came and told the people everything Adonai had said, including all the rulings. So kaya inulit-ulit ito ni Moses sa kanila. And then the people answered. The people answered with one voice. One is ekad, meaning in Hebrew it's ekad, yung one, which means talagang lahat ho sila. Ibig sabihin doon talagang parang isang tao lang ang nagsalita, yung 3 million. Yung po ibig sabihin ng one doon eh, kasi the Hebrew word that was used is ekad, nang ibig sabihin doon talagang buo, walang kahit isa. Parang isang tao lang ang nagsalita doon sa 3 million. At ito po ang sinabi nila, we will obey every word Adonai has spoken. Now, we have the benefit of hindsight. Kasi nabasa na natin ang Biblia, nakita na natin kung ano nangyari. No? Sila po, nung time na ito, wala silang idea. Pero tayo we have the benefit of hindsight eh. Kasi nakita na natin yung nangyari dahil nabasa na natin sa Biblia na alam natin hindi ho totoo itong nangyari na ito. Itong sinabi nilang we will obey every word. As a matter of fact, they disobeyed every word. Kaya yung commitment nila ito, during this ratification, during this acceptance, talagang they were held accountable kasi nag-commit sila sa Diyos eh. Sabi nila sa Diyos, we will obey. Of course, in front of Moses, and Moses as the go-in-between ng Diyos at sa kanila. So sinabi nila kay Moses, we will obey every word Adonai has spoken. That's their commitment. So ni-ratify and they said, yes, we will obey. We agree
Sabi nila, no? Now Moses, in verse 4, wrote down all the words of Adonai to make sure hindi ho ito makakalimutan. Sinulat. Now, hindi ko alam kung saan sinulat ito. Sa bato, siguro. Yung 10 Commandments was written in stone. But the Mishpat, I don't know kung saan sinulat ito. Basta ang sinabi sa atin dito, sinulat ni Moses lahat yon. Para hindi lang ito binanggit, nakasulat. Ibig sabihin, yung ni-ratify nyo, wala akong makakapagsabi. Hindi ko na masyadong naintindihan eh. Hindi, ito nakasulat pa eh. Hindi lang verbal, kundi isinulat pa. And ganun din tayo eh. Meron na ho tayong nakasulat, yung Bible natin. No? And then he rose early in the morning, built an altar at the base of the mountain, and set upright 12 large stones to represent the 12 tribes of Israel. Yung altar po dito mga kapatid ay, ang altar kasi sa kanila, may iba ho tayong concept ng altar eh, no? Ang concept natin ng altar, may pedestal dyan, tapos may ribultong nakatayo, may tinitirik tayong kandila, merong yan yung altar sa atin. So, pero sa mga Hudyo kasi ang altar is a place of sacrifice. Hindi po ito katulad nung picture natin sa altar natin, na yun ang doon tayo lumuluhod at doon tayo nagdadasal. At may mga ribulto doon, may kandilang nakatirik. Di ba? Yun ang altar sa atin eh. So, sa kanila po, ang altar is a place of sacrifice. And an altar, which is a place of sacrifice, is a place of worship. Kaya po nung yung sinabi po dito na he rose early in the morning, built an altar at the base of the mountain, and set upright 12 large stones to represent the 12 tribes of Israel, which means at that very moment, after they have ratified the bar and the mishpat, they worship the Lord. Paano sila nag-worship? Sila po ay nag-offer ng sacrifice. So, in the minds of the Jews, ang worship po is you offer something to the Lord. Kaya kung natatandaan nyo yung nakaraan natin pag-aaral, sabi ng Panginoon sa kanila, pinagbilin kay Moses, tell the people na don't go, do not go to my altar empty-handed. Huwag mong papupuntahin ang mga tao sa harapan ko, walang dala. So, kaya po kaakibat ng pagsamba nila ay ang pag-sacrifice nila, at sa pag-sacrifice nila, meron ho silang bit-bit, may dala sila. So they don't just sing songs. They bring something to the Lord as their offering, as their sacrifice, because that is their form of worship. And this is given in God's word. Kaya kung titingnan natin at susundan natin yung form of worship na acceptable sa Diyos, ay yung pong worship that you will come to the Lord not empty-handed. You have to bring something to the Lord. Now, let's look at kung anong in-offer nila. Now, please remember, they are in the wilderness. They are not yet in land of Canaan. They do not have the comfort of their homes. Everything is so uncomfortable for them. And yet, let's look at what they offer sa Diyos. Sabi po sa verse 5, He sent the young men of the people of Israel to offer burnt offerings and sacrifice peace offerings of oxen to Adonai. Ano po yung oxen? Yung oxen po, pag in-offer nila yan, that is the utmost offering. That's the best offering. Considering they are in the wilderness,
experiencing all the inconveniences in life, and yet, ito po yung mga tao, when they accepted the Word of God, and they said, we will do, pagkatapos po nun, they offered the best sa Diyos, which is yung oxen. Now, sino pong pinag-offer nila? He sent the young men. Bakit po yung young men? Dahil kasi yung mga oxen mabibigat, hindi po. Hindi po yun ang dahilan kung bakit yung mga bata, yung mga malalakas, no? Kasi pwede nating isipin, syempre, ang lalaki ng baka, ang lalaki ng oxen na yan eh. Paano mo bubuhatin yan at kakatayin mo tapos i-offer mo? Kailangan mo malalakas ang katawan. Hindi po. Kasi, bago po sila pumunta dito, nung sila po ay nandito sa wilderness, galing sila ng Egypt, nasa wilderness sila, hindi pa po established ang priestly system nila. Wala pa po silang priest, wala pa po sila nung mga hindi pa po dinedesignate ang tribe ni Levi para maging priest ng Israel. So wala pa po silang priesthood system. Now, ang naging kaugalian nung mga tao, nung mga Israelita, ang naghahandog ay yung panganay na anak, yung firstborn. Siya ang naghahandog, siya ang tumatayong priest ng family. Now, kung saan man nila natutunan yon, hindi natin alam, but that was their practice. Yung mga firstborn ng family ang maghahandog. Kaya, hindi po yung tatay, hindi po yung lolo, ang naghahandog is the firstborn. Now, again, ang firstborn hindi po necessarily panganay na anak. Dahil sa mga Israelita, ang firstborn ay dinedesignate ng tatay kung sino ang gusto niyang firstborn. At kung sino yung, pero male lang ito, walang female. Hindi sila nagde-designate ng female firstborn. Never. Ang laging dinedesignate is male. Now, kahit pangalawang anak yan, pero diniklara ng tatay na yan ang firstborn niya, yan ang firstborn niya. At kapag ka-dineclare na siya ang firstborn, siya ang designated na mag-o-offer ng sacrifice. Kaya yun po yung reason dito sa verse 5. He sent the young men of the people of Israel to offer burnt offerings. Yun po yung background behind that. Kaya young men ang ipinadala. Now, nung na-establish na po nila yung priesthood, tinigil na nila yon. Hindi na pwedeng mag-offer ang mga firstborn kasi may priesthood na. So, nung na-establish na po yun, may priesthood na. Now, yan po ay nagdulot ng mapapag-aralan din po natin yan pagdating natin doon sa ibang book ng Old Testament na may mga nag-resist dahil ayaw ng pamilya na maialis sa kanila, doon sa kanilang firstborn, yung karapatang mag-offer. Nagkaroon ho ng resistance dahil ayaw nilang matanggal yung authority na yon sa kanilang pamilya at doon sa firstborn nila. Kaya lang, wala ho sila magagawa, utos ng Diyos yun eh. Okay? So just to let you know the background behind this. Now, bakit ko po binabanggit ito? Mahalaga po ito? Yes, mahalaga yan sa susunod nating mga pag-aaral at sa pag-intindi natin sa New Testament. Uulitin ko po, nung isulat ang New Testament, yung mga author, ina-assume na nila na ang babasa ng sinulat nila ay alam lahat ito. Yung tinatalakay natin na ito sa Old Testament. Kaya kung wala ho tayong, hindi ho natin alam tong premise na to, hindi natin maiintindihan yung sinasabi nila sa New Testament. Kasi may pinanggagalingan yon, ba't nila binabanggit yon? Which is in the Old Testament. Okay? Verse 6, Moshe took half of the blood and put it in basins. The other half of the blood he splashed against the altar.
So nagkatay ho sila ng oxen, kinuha ang dugo. Now ang sabi po dito, sa ibang translation kasi, ang binanggit ay inisprinkle yung blood. Kaya ang tingin ho natin, parang meron silang some sort of a hyssop, sasawsaw dun sa dugo, tapos i-sprinkle sa tao. Kaya makikita natin ngayon, di ba? Meron pong mga ganong seremonya na may daladalang parang lalagyan ng bote ng alcohol, tapos yun ang ini-sprinkle. At kung sino tamaan nung talamsik na yon, pinagpala yon. But the word that was used, the Hebrew word na ginamit po rito ay hindi sprinkle in English. Ang Hebrew word na ginamit dito in English ay throw. Hinagis. Okay? So kaya yung dugo po ng oxen, inihagis ni Moses yon, tinro, hindi in-sprinkle. Hinagis niya dun sa altar. And then the other half, inihagis niya sa tao. Parang napaka-morbid, no? Binabasa ng dugo ang tao. Imagine nyo, halimbawa, nandito ako, may dala akong dugo. Ibuhos ko sa inyong lahat, di ba? Alagay ko, takbuhan kayo. Pero, now, kaya po ito yung sinasabi ko, na yung mga sumulat ng New Testament, alam nila yung background nito, alam nila ito. Kaya nung sinabi po na ang dugo ni Jesus, hindi po inisprinkle sa atin. Ito po ay ibinuhos ng Diyos ang dugo. Kaya naiintindihan nila kung ano po ibig sabihin nung yung dugo ni Jesus ay ibinuhos sa iyo, dahil ang picture nila dyan, yung nangyari kay Moses doon sa Mount Sinai. Naiintindihan niyo po? Kaya iba yung pag-intindi natin sa pag-intindi nila kasi alam nila yung background kung ano yung ginawa ni Moses doon. Kaya kapag sinabing yung dugo ni Jesus ay ibinuhos sa atin, ang picture nila ay yung nangyari doon sa Mount Sinai. So kaya nakikita niyo po yung significance na dapat naiintindihan natin yon para alam natin kung paano nila naiintindihan sa New Testament. So, sa kanila po, yung oxen na inoper, ibinuhos ang dugo, no? Sa atin naman po, nung tinanggap natin si Jesus Christ, spiritually speaking po, ibinuhos ang dugo sa atin ni Jesus. Si Jesus Christ, siya yung best na inoffer ng Diyos. Nang katulad ng mga tao noon, ang best nila is yung oxen. So now they can relate na yung time na yon, that's the best offering. Kaya nung ibinigay si Jesus Christ, siya po ang best offering ng Diyos. For the modern Christians, wala na pong hihigit pa mga kapatid. At wala nang gaganda pa sa offering na ibinigay ng Panginoong Hesus, yung sarili niya at sarili niyang dugo. And blood, of course, pagdating sa mga Hudyo po, when you talk about blood, it is always, they always equate it with redemption. With redemption. Kaya nakita nyo, nung bago sila lumabas ng Egypt, pinaglagay sila ng blood doon sa mga doorpost. May pinakatay na mga hayop. Tapos pinalagay, laging. So sa kanila po, ang blood is always a message of redemption. Connected lagi yon. Kaya hindi ho natin pwedeng ihiwalay ang dugo ni Jesus sa redemption natin. Then he took the book of the covenant and read it aloud so that the people could hear. So, isinulat, tapos binerbalize. Twice, ito po ang sabi ng mga tao, everything that Adonai has spoken, we will do and obey. So, walang kaduda-duda po. Walang nangyaring switching dito, walang dayaan ng balota. Pagboto nila, we will do everything, no? What Adonai said.
Ni-ratify nila. So nag-commit sila at gagawin nila ito. Kaya kung hindi nila ginawa, sino ngayon ang dapat sisihin? Ang Diyos o sila? Kung nag-suffer sila, sino ang dapat sisihin? Ang Diyos o sila? Kaya po pag nag-commit ka sa Diyos, I have only 3 minutes, tatapusin ko na lang ho dito. Pag nag-commit tayo sa Diyos, wala hong bawian yan. Because when we make commitment to the Lord, God took it seriously. Kaya bago ho kayo magbitaw ng salita sa Diyos, Lord, I will serve you for the rest of my life. Bago mo bitawan yan, siguraduhin mo na talagang hanggat buhay ka, maglilingkod ka sa Diyos. Dahil hindi tao ang kausap mo. At hindi nakikipagbiruan ng Diyos. Lord, sorry, nabigla lang ako eh. Doon mo sinasadya yun eh. No? Napalakas lang ako ng inom ng kape, Lord, kaya medyo nabigla ako ng salita. Lord, I will commit na ako ay magkakaloob sa iyo. Hindi ako pupunta sa samba na empty-handed. Meron akong daladalang offering. Make sure na gagawin niyo po yan. Kaya mabuti pang huwag ka nang mag-commit, huwag ka nang magsabi kung hindi mo pangangatawanan. Na baka mamaya dumating lang ho ang konting pressure. Well, lahat po tayo. Hindi lang ko kayo. I will share a little of my, ito pong mga nakaraang, Ako po ay nag-commit sa Diyos eh. Talagang matagal na panahon na sabi ko, Lord, I will serve you for the rest of my life. And wala na ho akong, Panginoon, wala na po akong iba pang pangarap sa buhay, kundi ang maglingkod na lang sa iyo at ang paglilingkod na alam ko ay yung sa kakayahang ibinigay mo sa akin, ang mangaral ng salita mo. And sabi ko, Lord, please allow me to finish the Torah. Please allow me to finish the Tanakh. And if possible, Lord, please allow me to finish the New Testament. And when it's done, and everything has been said and done, Lord, please take me home. And I want to see, I want to grow old with my wife. I want me and my wife, when we grow old, still serving you. And I still want to see my grandchildren na they are serving the Lord. They are serving you. Please allow me to see that. And then one day po, I retract my commitment to the Lord. Sabi ko, Lord, this is it. I will quit. I will stop. And I will not preach anymore. Yeah, it's between me and God. Hindi ko nga kausap ang asawa ko rito. Ako lang po. And you know what? I don't know kung, hindi ko alam kung may kinalaman yon, pero after I have said that, one day po, I was in my office and I was sitting there behind my desk. Tansya ko po, nagkaroon ako ng episode ng heart attack. Hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. So I texted my wife, sabi ko, please pray for me, I'm not feeling well. And then the whole day ho yun, I was just alone in my office and hindi naman ako masyadong nakikita ng tao dun sa labas. So hindi ko po maintindihan, para ako nauupos na kandila na hindi ko maintindihan, nanlalamig ang buong pakiramdam ko. The following day, it's the same thing. The following day, it's the same thing. And while I was driving, kaya po yung binigay na gamot sa akin, nilalagay yung sublingual, yung nilalagay sa ilalim ng dila. Hindi ko po ginagamit yun eh. Pero during that time, everyday ginamit ko.
I was feeling something wrong in my body. And then suddenly I thought to myself, while I was in my parking lot, nandun po ako, kung ako ay mag-i-stop na, titigil na ako just because I was so pressured. Sabi ko, Lord, mukhang tinatalikuran ko yung commitment ko sa iyo. Kasi ang alam ko po, Lord, pakiramdam ko, pagbibigyan mo ko nabubuhayin mo ako ng mahaba at tatapusin ko ang Torah, tatapusin ko ang Tanak. Pero ngayon, nagkukwit na ako. So, ano pang dahilan para mabuhay ako? Kaya ang pakiramdam ko po nakikipag-usap ako sa sarili ko, para bang sinasabi ng Diyos sa akin, kukunin na kita, wala ka nang gagawin Ayaw mo na kunin na kita. And pumunta po ako sa cardiologist at sabi ng cardiologist sa akin, magpa-angiogram ka ulit at titingnan natin kung ano ang may bara sa puso mo. Sabi ko, ayoko na rin magpa-angiogram kasi may makita man kayong bara, hindi na rin ako papa-bypass Ayoko na. I leave it up to the Lord. So kaya sabi ko, Lord, actually nagsabi na po ako kay Pastor Ed Sabi ko, Pastor Ed, ikaw na mag-preach ng buong May, ikaw na, ayoko na mag-preach because I'm preparing myself na. And when that happens, nung nangyari po yon, dali-dali kong tinawagan si Kuya Ed. Pastor, ako na sa linggo magpipreach. Pastor, ako na sa linggo magpipreach. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makita yung mga apo ko na naglilingkod sila sa Diyos. At ang bargain ko sa Diyos ay tatanda kami mag-asawang naglilingkod sa iyo. Ngayon, binabawi ko. So parang ang dating mo sa akin, total, ano pang gagawin mo? Sinabi mo sa akin na ang reason na lang na nabubuhay ka is because dahil gusto mong ituro ang salita ko, ang Torah. Gusto mong ituro ang Tanak. Gusto mong kumpletuhin yan. Ngayon, ayaw mo na, wala nang dahilan, di ba? Para mabuhay ka pa. Kunin na kita. Nagbago po isip ko. Hindi, Lord, nagbibiro lang ako. Hindi, Lord, nagbibiro lang ako. Kaya sabi ko, babalik na po ako, Lord, sa likuran ng pulpito mo. At tutuparin ko kung ano ang ikinumit ko sa iyo. And pag dumating po yun, dumating yun. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Pero hanggat binibigyan ako ng lakas, kahit matanda na ako, hanggat binibigyan ako ng kakayahan ng Diyos, wala na po akong ibang pangarap kundi ang gawin na lang ang ipinagagawa ng Diyos sa akin. So kaya po mga kapatid, hindi po hadlang ang edad, hindi hadlang hanggat may lakas tayo, hanggat may kakayahan tayo, hanggat may abilidad tayo magsalita, maglakad, hanggat matitigil na lang po siguro tayo kung bedridden na tayo at hindi na tayo makakagawa. At alam na ng Diyos yun. Pero nakakalakad pa tayo, nakakatayo, nakakapagsalita, nakakagalaw, may magagawa pa po tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay nag-commit sa Diyos na kayo ay maglilingkod sa Kanya, balikan niyo po yung time na yun na nag-commit kayo sa Diyos. Kung nagsabi man kayo sa Kanya, Lord, ayoko na, pwede niyo naman bawiin. Lord, nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako, Lord. Maglilingkod ako sa iyo hanggat binibigyan mo ako ng kakayahan. Hanggat binibigyan mo ako ng lakas. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. After all, kaya ho tayo niligtas ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Kaya niligtas ng Diyos ang Israel para maglingkod sa Kanya. Mag-serve sa Kanya, mga kapatid. Kaya nakipagkasundo tayo, hindi sa tao. Nakipagkasundo tayo sa Diyos. At siniseryoso ng Diyos yung pakikipagkasundo natin sa Kanya. Amen? Tayo po tayong lahat at tayo ay umawit sa Panginoon.